Ikaw ba ay isang impulse buyer? Gusto nyo bang malaman if you are guilty? Here are the 10 signs that you might be an impulse buyer. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel. And this is a channel where we teach people on how to become wealthy and debt-free. So, ngayon, sa episode natin na ito, we're going through a series, yung 10 signs to know. Itong 10 signs naman to know, you might be an impulse buyer. So, pag-usapan natin yon. Number 2, negative effects. At number 3, kung anong gagawin po natin. Number 1 sign, immediate gratification. Yung parang, yung feeling mo na talagang kailangan ko siya makuha. As in, now. Gagawa ko siya talaga ng paraan. On the spot. Kahit minsan, di mo carry, pero gagawin mo pa rin ng paraan basta kung gusto mo. Sign number 1. Kung guilty ka, type guilty. Number 2, nagkakaroon ka ng paminsan-minsan ng buyer's remorse. Diba? Pagka binili mo, after a few days, na-realize, ba't ko binili yan? Diba? Yung parang nabudol yata ako. Parang ganun ang effect. That's the second sign. Number 3, wala sa plano ang iyong mga binibili. Yung mga, lalo na kung may 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, yung napa-add to cart ka lang, nagustuhan mo, pero yun nga, nung na-deliver na sa'yo, yun, bumabalik na naman tayo sa buyer remorse. Number 4, mabilis ka, marupok ka, ma-influensya ng mga sales, mga discount, limited time offer, diba? Flash sale, ay, nako, grabe. Relate na relate ba kayo dyan? Number 5, nako, mabilis ka. Nakakita ng mga piso sale, yan. Sale, S-A-L-E, 50% off, ayun. Yun po, yung mga mabilis ka masway na mga advertisement. Pag nakikita ka ng advertisement, as a matter of fact, ikaw parating nauunang pumila. Number 6, malaman mo kung ikaw ay impulse buyer, marami ka pang mga gamit na hindi nagagamit, marami ka pang makeup na hindi nagagamit, marami ka pa ring mga damit at sapatos na hindi masyadong nagagamit. Yun. Sinong guilty? Next sign po, ay nako, ito, hindi ka sumusunod sa budget. Dahil ang favorite line mo bakit ba ako nagpapagod? Because deserve ko to. Diba? Parang, yun nga, yung parang, we tend to justify the things that we really like Guilty rin po ako. And syempre naman, ito naman, ang nangyayari niyan, pag binili mo, parang in the next sign po, you justify unnecessary purchases. Parang, yun nga, sinasabi mo, deserve ko to, or if not naman, minsanan lang naman, minsan lang magka-sale, bakit may malaki naman akong kinita, di ba? Matagal ko pinag-ipunan, o yung mga ganun, na-justify mo siya. So, parati ko nga sinasabi, you buy by emotion, but you justify by logic. And then, number 9 sign na ikaw ay isang impulse buyer na. Nagiging mo to, distressor mo. Yung parang, kung na-stress ka, bibili ka. Kung nalulungkot ka, bibili ka. Kung nabobore ka, bibili ka. So, you use this as a mechanism in order for you, coping mechanism mo to deal with stress. Stress buying ang tawag natin dyan. And last but not the least, paano malaman na ikaw ay isang impulsive buyer? You avoid financial reality. In other words, you are already spending more than what you can really afford to buy. Kung ma-check mo lang yung mga collection mo ng mga K-pop na mga items, again, bubusina muna ako, baka masyak ka, ang laki-laki na ng pera na invest mo doon. Diba? Again, kung liquid ka, marami kang pera, walang problema. Pero kung lahat ng ipon mo napunta na doon, yun na, doon tayo magkakaproblema. So, ano po yung negative effects naman po of impulse buying? Number 1, definitely, financial stress. Kasi nga, pag nag-overspend ka na, there's a tendency na ma-strain mo ng financial budget mo. Pag na-strain mo ng financial budget mo, kailangan mo pa i-support ang lifestyle na gusto mo. Pangalawa, utang. Yun po. Magagamit mo na yung credit card mo for impulse buying. Isuswipe mo na lang kasi sa totoo lang, the easiest way for you to purchase something without money is through credit card. Agree? And then, negative effects also, wala ka na mapaglagyan ng mga gamit. Ang dami mo ng gamit sa di ba? Tapos, bili ka pa rin ng bili. And then,
another negative effect also, yung pagsisisi. Minsan, nahimasmasan ka, parang sinasabi mo na nagkakaroon ka ng awakening na kinakausap sa sarili mo. Ba't ba ginagawa to? Hindi naman ako masaya. Masaya lang ako pag bumili. Pero pag nandito na, wala na. Diba? And then also, nagkakaroon din ng tinatawag ng potential mental health impact. Bakit po? Chronic buying kasi or impulse buying is a symptom of a deeper emotional issue. The problem, just like what I mentioned a moment ago, the reason why you're buying because you are stressed. So, in order to remove the stress, bili ka. Pero this is a temporary solution. Sandali lang, happening lang yan. Pero pagka nawala na yung high mo sa pagbili ng gamit na yon, pag nakuha mo na siya, babalik ka na naman sa dati mong problema. So, you cannot solve the fruit of the problem, you have to solve the root of the problem. So, if I just describe your situation right now and you are acknowledging na talagang you are an impulse buyer, ang unang kailangan mong gawin para ma-solve to, aminin mo na kailangan mo ng tulong. That's number 1. Number 2, ang suggestion ko para hindi ka bumili ng mga bagay na hindi mo gusto at di mo talaga kailangan, bring only the amount of money you can afford to, or you can spend on a daily basis. Tanggalin mo yung app mo, tanggalin mo yung mga GCash mo, tanggalin mo yung credit card mo, maglagay ka lang ng exact amount of money that you can afford to use on cash basis. Number 3, avoid buying when you're emotional. Oo. Pwede mong i-implement yung 30-day rule. Ang ibig sabihin ng 30-day rule, sa loob ng 30 araw, hintayin mo muna kung may nginig pa at kailangan mo talaga, may budget ka, by all means, bilhin mo. Pero pag nawala ng nginig, wala ka naman pera, at the same time, na-realize mo na hindi mo kailangan, huwag mo nang bilhin. I hope that this episode have really opened your mind, especially. Again, the problem is not the income. The problem is how you handle your income. It's not how much money you make, it's how much money you spend. Kahit kumita ka ng 100K a month, pero ang lifestyle mo, impulse buying mo will push you to spend 120, lubog ka sa pera, o utang, wala kang ipon. Agree? So if this episode resonated with you and you know that it can also help others, do me a favor. Please share this link, copy-paste mo, i-share mo sa mga friends mo, i-post mo sa social media mo para makatulong din sa ibang tao. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.